hindi ko sinasabing guilty or not guilty. Di ba? Filipino courts, Filipino justice system, Yun. Filipino citizen. Eh kung hindi tayo pwedeng magbigay ng hustisya sa dating presidente, sinong pangkaraniwang mamamayan ang pwede nating bigyan ng hustisya? Aray ko, masakit. Aray. Nasasaktan si Willard. Kuya Willard! Nako, napakaganda ho ng mga punto di vista nitong si dating Senator Greg Honasan dyan sa interview niya, sa memo dito kay Ma'am Corina dyan sa Billionaire News Channel. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa magsusumal sa ating community. Yung joint button, nandiyan lang ho sa baba. Hayun na nga dito sa video na to, pasadahan ho natin yung mga kaganapan sa mainstream media at sa social media kaugnay doon sa mga nangyari kahapon dyan sa Senado. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa dito ho mga kababayan, ha. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa ika nga umuugong na pagsasampa ng kaso para doon sa mga senador na hindi bumigay sa panggigipit ng administrasyon itong si Marcos Jr. At isa na ho dyan, itong si Senator Jinggoy Estrada. Ang atin lang naman hong masasabi dito, kagaya ho ng ating mga tinuran doon sa ating mga naunang video, kung hindi nangyari itong mga kaganapan na to, sa ayaw at sa gusto nitong si Senator Estrada, yan talaga ang gagawin ng administrasyon sa kanya. Pagka sa kahit anong usapin dyan, basta kailangan ng botohan, pagka hindi pumabor itong si Jinggoy sa kagustuhan ng Malacanang, yan ho talaga ang kanya sasapitin. Talagang panggigipit ho yan mga kababayan. Estrada, Bunuan, iba pa. Inirekomenda ang kasuhan dahil sa flood control measures. Kailangan nandyan si Bunuan. Bakit? Para maging kapani-paniwala. Ano pa naman, rekomendasyon pa lang naman ho yan eh. Di ba? Kumbaga ano yan? Kumbaga, tinatadya pa nila itong si Senator Jinggoy. Meron pang Martes ha, kung gusto mo pa magbago ang isip, bukas ang mga ahensya ng pamahalaan para ika nga mapag-usapan yung mga dapat pag-usapan. Tinakakasuhan ng DOJ. Sino may kumpas sa DOJ? Sige nga. Sino may kumpas sa DOJ? Si Secretary Vida? Hindi. Wala doon. Walang bitaw si Vida dyan. Hindi naman ho siya kagaya ni Guevara, nitong si Aguirre, nung sila ang dating DOJ Secretary. Hindi ho sila kinukumpasan ng kung sino man. Pagka meron silang gustong gawin, yun talaga ang ikaka nararapat. Pero dito sa isa na to, si Vida lang ho talaga. Wala hong bitaw yan dyan sa Department of Justice. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng Department of Justice, DOJ Panel of Prosecutor, nakasuhan ng plunder, paglabas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, receiving gifts by public officers, at korupsyon ang ilang individual kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Ano naman, masyado hong nataon, di ba? Pagkatapos ng rego doon sa Senado, bigla-bigla, mayroong rekomendasyon. Kaya, kumbaga, ano pa lang naman, rekomendasyon pa lang naman yan eh. Di ba, meron ka pang pagkakataon, Senator Jinggoy Estrada, para ano ba plano mo? Plano mo bang bumaliktad na? At kalaunan, pagka meron na naman mga issue na hindi nyo napagkasunduan ng administrasyon na to, magre-recommenda na naman sila. Sa ayaw sa gusto mo, Sen Jinggoy, babalik tayo dito sa problema na to. Kaya kung ako sa'yo, kasama mo sabay ng Pilipino dito sa isa na to. Sa ayaw sa gusto nitong mga nanggigipit sa'yo na to, iikot ang gulong ng tadhana. Okay? Iikot ang gulong ng tadhana. Diyan sa pag-ikot niya na yan, sa ayaw sa gusto ng mga naghahari-harian ngayong mga panahon na to, pupunta yan sila sa baba. At di ko naman sinasabi mapupunta ka sa taas. Sa pagpunta nila sa baba, mailalagay natin sa ayos yung mga dapat na ilagay sa ayos. Kabilang sa respondent, sina Sen Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manny Bonoan, dating Department
of Public Works and Highway DPWH engineers at iba pa. Bakit wala si ano dyan? Bakit wala yung mga kandidato ng alyansa na di umano base doon sa listahan nitong si Adrian Bersamin direktang nakinabang sa kickback galing flood control? Bakit wala sila dyan? Bakit si Jinggoy lang? Yung mga yon hindi pa sila senador, nakikinabang na sa flood control kickback. Pambihirang yan. Oh. Base sa mga aligasyon, nagsabuatan umano ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno at pribadong individual upang manipulahin ang alokasyon ng pondo. Naku, si Martin Romualdez at si Saldico. Dayain ng public bidding process at nakawin ang pondo mula sa sistema ng National Infrastructure Project. And nagmandang hindi na isama sina dating Engineer Roberto Bernardo, Gerald Apolencia at Henry Alcantara na kinonsiderang state witness. Yung mga nagpapatalo ng daang milyon sa casino, yung kung tawagin BGC Boys, sila ho hindi kasama dito sa isa na to. Itong mga BGC Boys na to galing yan kay Ping Lacson. Hindi ba sinama ni Ping Lacson doon sa report na isinumiti nila sa ombudsman na kung saan yung siguro pinagbasihan kung bakit kinasuhan yung mga individual na yan? Hindi ba niya sinama yung kanyang privilege speech na BGC Boys nagpapatalo ng daang bilyon sa mga kasino gabi-gabi? Walang ganon. O palakpakan natin si... Kaya dapat to talagang palitan tong mama na to dyan sa Blue Ribbon Committee. Nako, ito na nga ba sinasabi natin? Ito na nga ba sinasabi natin? Ito na. Meron nung senior itong si Daryl Yap Lagi mang sumasabit. Hindi naman anak ng aray ko. Kayo talaga, Sino bang anak ng kabit? Bastardo, ganun. Pambihira. Yaan nyo na yan. Walang kwenta yan. Walang kwenta yung mga yan. Kasama sa podcast, ano magagawa natin? Ito naman ang sagot ni Senator Robin Padilla sa mga nagtanong kaugnay dyan sa pag-alis ni Senator Bato de la Rosa dyan sa Senado. Nagtago si Sen Bato de la Rosa sa kidnapper. Sino? Ang administrasyon ni Marcos Jr.? Di ba ganun ang ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Di ba? Kahit sinong kumilatis doon sa ginawa nila sa kanya, plain and simple, kidnapping ang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumako na ho tayo dito sa interaction. Kayo na ho bumasa sa body language ito mga senador na nag-uusap-usap na to. Ako na ho idadab ko. Game. Ano nangyari doon? Sinugod kami. Sabi ni Sen na hindi nyo man lang nga kami kinumusta Di ba? Ang bababoy nyo. Di ba? Kayo nga, ang bilis yung umalis. Saan nyo nakuha yung intel na susugurin kami? Ba't bilis pa sa alas 4, nagsialisan kayo? Ano nangyari doon? Hindi natin narinig pinag-usapan pero yun talaga ang pinagtataka ng marami sa ating mga kababayan. Ano ang naging dahilan kung bakit kumaripas ng takbo ang sasakyan itong si Tuta Soto noong mga sandali na yun? Ito, pakinggan natin ang mga banat ni Senator Rodante Marcoleta sa mga walang yung mainstream media. Game. Anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsasip? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Yan. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Hindi nila tatanong kasi kasama sa naratibo yun, Sendante. Wala na. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo Sir, ano ba bang authority niyo? Bakit kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, sir, ano daw po yun? Sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato na be Pag present sinabi ni pag siya Senator inaresto. Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo?
Thank you. Anong ginagawa nito? Ano? May Los Baños. Ano, gusto mo kumain ng tae? Palakpakan natin si Sen Dante. Kukups nyo kasi kayo yung mga may Senate reporter, ang kakapal ng mukha nyo. Nagkakagulo na Pilipinas, inaayunan nyo pa ang naratibo, yung mga siraulong mga adik sa Malacanang. Mga walang niya kayo. Senator Robin Padilla ho tayo. Game. Antayin na lang po natin yung reason. Sir, were you spotted in the Leyte Terminal, Senator? At the Leyte Terminal, were you spotted with Senator? Siguro naman po walang sense. Bakit po kami magpapakita? Airport pa. So magkasama nga po talaga kayo. Magkasama kayo, sir? Yes, sir, no, sir. Kailan lang po natin yung... Mga siraulo. Sir, wait. Yung mga reporter na para bang sila lang ang anak ng Diyos. Magkasama po kayo, yes or no? Ganon. Ganon magtanong. Yun yung itinuro sa inyo sa School of Journalism. Mass Communication. Yun ang tinuro sa inyo pagka tinanong yung sa tao, yes or no, ano kayo, congressman? Raulo si kuya. Ulitin nyo, pakinggan siya sa tatanong ni kuya. Parang may sira sa tuktok yung nagtanong eh. Oh. Airport pa. So magkasama nga po talaga kayo. Magkasama kayo, sir? Yes, sir, no, sir. Si Raulo. Yes or no, sir? Ano ka, congressman? Ano kasi abante? Sinto. Sir, wait. If you're the person who were allegedly escorted the senator. Antayin na lang natin, ma'am. Sir, yung dahilan bakit kailangan maghintay? Siyempre po kasi may official na investigation. Sir, but the public wants to know. Sa otoridad. Pero sir, aaminin nyo lang naman i-deny. Ba't tayo hintayin yung formal investigation? Ang tanong, kung tinulungan ni Sir Robin, meron ba siyang pananagutan? O nga pala, naratibo ng Malacanang ng mga adik na magnanakaw yung inyong ini-SS dyan. May pananagutan kasi merong warrant galing ICC. Yun na nga pala. Sorry. Ganda po yung official para... Kasi But you're the person kasi you're the person being accused. Matatalino. Tatalino, di ba? Pero you're the official. Nga ka. Escorting him. nasa airport po. Sir, yes, sir, no lang, sir. May mga gusto maging congressman, nagpa-practice na sa pagiging reporter nila. Yes or no? Hindi ba pwedeng tanong muna, ano bang huling napag-usapan yun ni Sen Bato? Diba ano bang nagtulak sa kanya? Bakit umalis na siya sa Senate premises? Ang tanong kaagad namatahan daw kayo sa pier, sa yate, sa airport. Yes or no? Anak ng Pedro Carapati. Saan nag-aral itong mga to? Yes, sir, no, sir. Sir, may chance na umalis si Senator Bato sa bansa? Si Raulo. Yan ang mahirap sagutin. Ano masasabi mo dun sa yate? Sabi po ni... Sabi ko lang naman si Manong Chakis. Hindi po totoo yung naya, hindi totoo yung... You were placed in the scene at around 3 o'clock ng Senator. Hindi totoo yung yate? Sir, hindi totoo yung yate? Hindi totoo? Alam ko naman nahanap buhay yun nila yan, pero huwag naman kayo magpakakupal. Mga Petrang Garapata. Yung tipong parang kausap nyo lang katrabaho nyo Senador, sa bagay hindi nyo nga pala rin respeto basta kaalyado ng Duterte. Okay lang alam ko naman na nahanap buhay nyo yan. Kailangan nyo makapanayam, kailangan nyo makakuha ng scoop, kailangan nyo mauna. Diba? Pero huwag naman kayo magpakakup. Diba? Siguro kaya ganyan yung iba sa kanila natatakot. Diba? Nakita nyo naman nangyari kay Percy Lapid. Mahirap na, nakakatakot maging journalist ngayon. Nakakatakot bumalagbag sa pamahalaan. Anak ng tawa, tatambangan ka lang, babalagbagin ka nila, di ba? Kawawa ka.
At ano yun eh, carrot and stick. Bibigyan namin kayo ng ganito, allowance, o kung ano-ano. Basta huwag kayo babanat sa gobyerno. Yung naratibo ni Auntie Claire, yun ang SS nyo. Ayaw nyo, aplak na kayo. Ganun lang naman. Ano pa ba? Ano pa meron tayo dito? Ito si Tuta Soto. Tuta tayo. We're Game. doing, making Gusto ko yung ano niya, enthusiasm niya, yung ano tawag dito, yung eagerness niya dito sa impeachment. Tuwang-tuwa ako pag nakikita kong ganito yung si Tuta Soto. Tuwang-tuwa ako. we're doing, making sure that the articles of impeachment are taken up by the Senate Yes. and that the trial will proceed Forthwith. as promised. That As is promised. what we Yung nag-promise. Ikaw. So, ibig sabihin, kontrolado mo pa rin ng pamunuan? Ano as promise? Bakit dun sa issue ng mga maanomalyang flood control, hindi ganyan yung eagerness mo na as promise, hindi ganun, no? Ay, sa bagay, no? Ang problema kasi, yung listahan ni Adrian Bersamin, pati nga si Andrew, nandun eh. Ang dating daw yung mga, di ko sinasabing ikaw, ang dating yung mga kandidato daw ng alyansa direktang nakinabang. minority is making sure that happens. That's what I'm saying. We're making sure that forthwith is followed, and that's why Hindi, wala. Umalis nga kayo eh. Tatanggapin nga yung articles of impeachment, nagpulasan kayo eh. Naiwan dyan si SP Cayetano. Kaya huwag mong kunin yung dating, yan, problema yan. Ayun na nga mga kababayan, lumipat na ho tayo dito kay dating Senator Greg Honasan. Hindi ko masikmura na para bang pinipresenta nitong si Tuta Soto na yung kung bakit ganyang kabilis ang impeachment ngayong mga panahon na to dahil sa kanya. Ang kapal ng mukha mo, anak ng toka. Blue Ribbon Committee nga, di kayo makapag-hearing, impeachment pa kaya, anak ng Petrang Karapata. Rekta ho tayo dito kay Greg, Sen Greg. Willard, maraming salamat sa pagkakataon nito. Did you ever once consider yourself a fugitive of the law? Well, always. Always? Wala pa natin. Papasok ako sa official business, no, sa ibang bansa, lalo na sa Estados Unidos. No? Ay, ganun. Siyempre, nandun ka sa immigration. Diplomatic passport. Pero doon ako pinapapila sa special. No? So, tatanungin ako ng immigration officer. Magalang naman, no? Have you ever been engaged in any political activity? Sabi ko, yes. Against. Pag sinabi na yung against, doon ako medyo nagpapalpitate na yung puso ko. No? Against this president. Pag nakakatatlong presidente na, di ba? Medyo kinakabahan na ako. Sasabihin na, have you ever been in life-threatening situations related to your question? Sabi ko, always. Tapos dadali na ako sa secondary Screening. Ano po ba? screening. Oh. So how many presidents did you go against? May ilan-ilan na rin. May ilan-ilan na rin. And then, pero kinalaunan, papapasukin din kayo ng Amerika. Pinapapasok, pero nagtataka yung mga kasama ko dahil ako yung special treatment. Tapos sasabihin sa akin ng PhilAm na immigration officer, may annotation ako sa diplomatic passport ko. Really? Do you know what this means, Mr. Senator? Nagtataka nga kami. Di ba? This means that to some governments, you are considered as an international terrorist. Ay, ganun. Senador na ako na, no? Oh, wow. So, interesting. Oh, really? What countries are those? Huwag na lang natin banggitin. Wag na baka may Okay. diplomatic repercussions. Correct. O, ayan na. Tanungin na natin yung kumakain ba kayo ng popcorn? Pero- ano? Una sa lahat, Popcorn. Senator, I'm curious, anong may papayo nyo sa fellow PMA nyo pa na si Senator Bato de la Rosa? Hintayin natin yung investigasyon. Pero bilisan hintayin natin natin. yung investigasyon dahil yung patakaran sa SOCO, di ba, scene of the crime operators, no? Nasisira yung ebidensya, yung physical evidence. It Nasisira. pollutes the evidence, it destroys the evidence, no? That is the basis for a serious criminal or other investigations. So, Bilisan natin, pero antayin natin yung resulta ng investigasyon dahil, like I said earlier, no? Ang dami nagsasalita ngayon eh. opo, puro salita. Nasa ng CCTV? Sa palagay po ba ninyo, importante? Hindi lang yung Corina, di ba? 120 million tayo.
any issue, 120 million experts. Oo nga. Sabay-sabay nagsasalita. So, So do you think that the trajectory of the bullets are important? importante yan. Pero, who are we, di ba? Hindi naman tayo, di ba? Oo. Oo. Hindi, pero sa akin, if I may, with your permission, para sa akin, itong mga pangyayari, importante nito, natutunan ko pala ito sa mga millennials. Pag may nagsasalita, may nangyayari, sa Senado o kung saan man, ang tanong nila is, itong pangyayaring ito, ano ba ang epekto nito sa buhay namin? Yeah. Ano kayo? Millennials. Senado. Millennials ditong si Senator Greg. Palakpakan natin. Idol natin yan. Si Gringo. Ganda ng pangalan. Gringo. Idol natin si Senator Greg. Presidente, mayor, media. Ano ba kayo sa buhay namin? At natutunan ko pa sa kanila. Millennials, ang gagaling yan eh. Pag pineke mo yung sarili mo, medyo naging plastic ka. 1 kilometro pa lang, amoy ka na. Correct. Authenticity is the name of the game. Is the name of the game. Oo, mga millennial kasi it's all about me. Sama ako dyan eh. Kasama ka doon. May millennial ka ba, Willard? Mukha kang boomer, baby boomer eh. Millennial ka din. Huwag ka sumali sa amin. Millennial yan si PH. Millennial yan. Yan si Willard, hindi yan millennial. Boomer yan. Huwag mo kami lokohin. Gen X or boomer yan. Bakit niyo ako ginagano? They take it personally, itong mga pagpapanggap, orchestrations, yung mga gulo, parang kanilang sineseryoso. If I may, sorry Yes, sir, go ahead. Di ba? Go ahead. Sa kanila, di ba, importante yung they have very quick access to information. Yun lang, may silo effect dahil isang pindot mo, informasyon. Yung pinindot nung kausap mo, baka iba rin yung informasyon, so magtatalo na kayo. That's what we have to manage. Right. Information and time. Okay, so ito pong nangyayari sa Senado, yung pagpapalit ng liderato. Did you find anything irregular about what happened? Corina, no, Willard. Normal yan. Nagpapalit nga tayo ng presidente every 6 years. Normal Mayor yan. every 3 years. Congressman, barangay captain. Normal yan sa isang demokrasya. Normal. Pag gusto mo ng pagbabago, Abnormal lang for yung nasa better or Malacanang. for worse, you look at the objective, organize to accomplish that objective, and choose your leaders. So sa akin, normal yon. Side issue yun. A side issue. Yes. As long as the process. As long as peaceful. Walang, sa ibang bansa ay naghahampasan ng silya ron. Within the halls of their parliaments. Correct. Buti, wag naman tayo umabot doon. And si Senator Gringo is a veteran of 2 impeachment trials. Tama po ba, Yes, Senator? oo. So ano ho ang maipapayo nyo sa mga magsisilbing senator judges dito sa impeachment trial Since ni VP it's Sara? since it's a political and legal process, science-based and data-driven. Hindi yung marites, hindi yung, di ba? Hindi Right. yung... But do you want them to proceed to a trial proper? Kasi may usap-usapan baka i-dismiss daw Yun. outright. Medyo antay-antay muna tayo. Huwag natin pakialaman. Huwag natin pakialaman. Manipulate yung proseso. Hayaan natin. Yan Diba? Let natin. it take its due course. Diba? I'm talking to all sides. Right. Diba? Dahil huwag natin ipako doon sa partisan political considerations. Public interest ito eh. Tayong nanonood. Diba? Di ba nakakalungkot? Nakakadismaya. Pero at the same time, huwag tayo mawala ng pag-asa dahil it means giving up by default. Yung kinabukasan ni na Pepe at Pilar, sasalang-alang ba natin yan dahil Nagmamadali sila. nagmamadali sila. But having been a senator, ano po ba ang nasa isip ngayon kaya ng mga this particular batch of senators given the polarization between Sara Duterte and Malacanang? How will they vote? Are they going to vote according to political convenience because of 2028 o dahil sa yung pagiging compelling ng evidence? Okay. Corina, mabuti tinanong mo yan, di ba? Ang problema natin yun is it's not about personalities. Systems breakdown and institutional damage. Okay? 40 years. Rewind tayo ng konti, di ba? Revolutionary government,
Freedom Constitution. Diba? It was an opportunity to fix the system. What was one of the things that we did first? We conducted elections without fixing COMELEC. Diba? So we have been doing the same things over and over again, politically, economically, and even in terms of national security, and expecting a different result. May tawag dyan, di ba? Pero hindi natin pag-usapan yan dahil baka bumaba yung ratings ninyo. Oo. Starts with the letter S. Yeah, both. Two words. Okay, so, ito pong mangyayari today sa Senado, do you expect something irregular? Kahit na ano mangyari, democracy is work in progress. Dynamic change. The more things change, the more they remain the same. Wag tayo mabubulaga. Proseso yan. Wag lang magkapikunan, magkasakitan. Okay, rewind tayo ng konti. Yung putukan, di ba? Normally, pag may putukan, may tinatamaan, may nasasaktan. Wag naman sana. No? May namamatay, no? So, ibig sabihin, proseso yun. Naalala ko lang, no? May mga lumapit sa akin, no? Without going into details, no? May mga sundalo, may mga pulis, may mga NBI agent. Ang naiipit dito, yung mga inutusan. Hindi nag-uusap yung mga bossing nila. So, pag inutusan ka, as long as may inutusan ako eh. Pero huwag naman yung barilin mo. Siyempre ang tanong mo, sir, ba't ko ba barilin? Eh, wala namang armas. Hindi naman pumuputok. You know, you only follow legal, moral orders. You agree that the Senate Sergeant at Arms should be suspended? I was not there, so it was his judgment call. Ang sabi nila, almost 30 putok, di ba? Sa itaas o sa baba. Sabi naman, nung kabila, nagputo ka na, no? Huwag naman yung nakikita minsan dun sa mga tampered reports na police so fired 3 warning shots into the air resulting in the death of the suspect. Huwag naman ganun. Okay. So, kailangan malaman kung ano talaga ang nag-udyok kay Sergeant at Arms Na magpaputok. Aplaska na magpaputok. Well, that's one side. The other side is, bakit may sinasabing mga NBI agent doon? Ano ginagawa nyo dyan? Nako po. Senate premises yan. Sino nag-utos sa inyo? Ano ang legal basis for your being there? Diba? So, Yun din ang tanong natin eh. Right. Pinapanood ko naman kayo. Oo. Senator, dito po sa issue na hinaharap ni Senator Bato sa ICC, tama ho ba na iwasan pa ho niya yung warrant at questionin ito at kaysa harapin na lang niya? Hindi, that's above my salary grade, no? Pero marami nagsasalita ngayon. Ang hintayin natin yung sasabihin ng Supreme Court. Pero ang inintay ko rin na magsalita, di ba, yung Integrated Bar, yung Philippine Constitutional Commission. Mga abogado to eh. Di ba, may kasabihan na 2 abogado, 3 ang opinion. Di ba? So, antayin natin yung legal opinion dahil sino tayo para, di ba, magbigay ng legal opinion. Pero ako, ang thinking ko dyan, and my advocacies, bago pa mag-eleksyon, no, Corina, no, Willard, no, nag-propose na ako, di ba, na, let's say, si President Duterte. Hindi naman tayo failed state. Sabi naman ng ating mga pinuno, our justice system is working, our courts are functioning. So bakit natin pinaubaya yung isang dating presidente sa ibang korte, sa ibang bansa? May kurot eh. May kurot ho yun mga kababayan. Yung bahagi ng kasaysayan natin na yun ano ho yun, masakit hong tanggapin. Masakit ho talagang tanggapin. Hindi lang sa mga taga-suporta nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Para din dun sa mga non-partisan na Pilipino. Pag nag-sink in sa utak nila yon, anak ng toko, itong adik na to, sinuko yung siyang dating presidenteng Pilipino. Diba? Yun lang eh. Yun lang. Pagpalagay na natin meron nangyaring sinasabi nila pero di tayo naniniwala dyan. Ang dumispatcha dyan sa mga tulak na yan, sila din, yun din mga sources nila, di ba? Nagkaroon ng internal cleansing kung tawagin. Di ba? Ang problema ho talaga natin dito, paano natin ipapaliwanag sa susunod na henerasyon na tayo mismo mga Pilipino nagdala ng isang Pilipinong dating presidente sa isang banyagang korte para doon siya litisin. Paano natin ipapaliwanag yun?
Mahirap po yun mga kababayan. Sabihin mo dahil crimes against humanity, meron siyang kinaharap na kaso doon. Bakit sarado ba yung mga korte natin sa Pilipinas? Di ba? Yun ang kailangang ipaliwanag ng mga dilawan, pinklawan, mga Talyanista, sa Imada, sa sambayan ng Pilipino sa susunod na mga panahon. Ano malay nila sa kultura natin? Sa nangyari? Diba? So, again, no? Sasabihin niya nila itong si Sen Greg, DDS ka, Sen Greg. Hindi ko sinasabing guilty or not guilty. Diba? Filipino courts, Filipino justice system, Yun. Filipino citizen. Kung hindi tayo pwedeng magbigay ng hustisya sa dating presidente, sinong pangkaraniwang mamamayan ang pwede nating bigyan ng hustisya? Aray ko, masakit. Aray. Nasasaktan si Willard. Kuya Willard! Di ba? Sabi po nila na ang mga justices sa Korte Suprema, they call it a Duterte Supreme Court. Puro mga dudero kasi ang Pilipino. Mag-inhibit yung mga in-appoint. May matitira pa naman na baka objective. Diba? But, again, who can say? So, is Senator Bato, in your mind, a fugitive? Hindi ko Duterte Supreme Court. Hindi totoo yun. Political persecution yung nangyari. dahil may legal ito. Siguro, hindi ko alam kung ano nasa isip niya, no? Okay. Pero in my case, di ba, from my limited experience, di ba, it's your call. Di ba? In my case, di ba, since hindi patas ang laban nun, sabi ko, hindi patas ang laban. Di ba? Palakasan to. May pera pang involved, di ba? Hindi maghahanap ako ng hustisya sa labas ng sistema. Masisiba ninyo ako. Di ba? Bakit humahawak ng armas yung iba? Bakit nagiging kriminal yung iba? Kapit patalim, no? So pag hindi nagpa-function yung sistema, yung institusyon, di ba, maghahanap ka ng alternative. Masisiba natin yon. Ayun. Malinaw, di ba? Tama talaga na nakausap natin si Senator Gringo sa dami po ng inyong pinagdaanan. Lato, natutunan ko sa mga program ninyo. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon. Former Senator Gringo Honasan, you are now part of a new Political party. Yes. Opo. Ano Okay. po ang tawag sa political party ninyo? Reform PH Party. Hindi, idagdag lang, may typo pa tayo. Di ba? Go ahead, Dahil sir. napansin namin, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, Gusto ko yan, yung reform. Sasali ako dyan, sa party na yan. ang dami kong nakilala na mga young government officials, congressmen, congresswomen, mayors, governors, no? Sabi ko, ang gagaling ninyo, ba't hindi kayo nagsasalita? Anong sagot sa akin, Willard, no? Sir, pag nagsalita kami, papatayan kami ng gripo. Ayun. Ay, paano namin tutulungan yung mga constituents namin? So again, it's something that we have to fix, no? Resource-driven. Pero ang huling pakiusap ko sa mga kabayan natin is unity. Hindi tayo, di ba, pro-BBM, pro-Duterte, pro-China, anti-China, pro-US, di ba? Hindi ko narinig masyado, Willard, no, Corina, yung pro-Pilipino. Wala eh. Walang pro-Pilipino. Meron pro-maleta, Sen Greg. Sen Greg meron pro-maleta, pero pro-Pilipino wala akong nalalaman. Hindi ko alam yung kwento. Di ba? Tingnan niyo yung mapa. Di ba? Yung asset natin, yung geography natin eh. Di ba? Lahat dumadaan sa Pakinggan na, wag Ma'am Corina ha. Kung meron ka pang natitira kahit na 10 minutes pa, bigay pa natin dito kay Sen Greg. natin. Di ba? 3 choke points. Honshu, Japan yon. Then Bashi Strait between Taiwan and Northern Luzon. And then Palawan. Hindi natin sinisingil. Can you imagine? So yung leverage natin, yung pinanggagalingan ng lakas natin globally, is also what inhibits us from thinking as Filipinos. Any threat has to pass bodies of water to confront us, no? Yes. So, dapat together tayo, Filipino, one flag, one nation, dreaming hard, praying hard, working hard. O tingnan natin kung anong mangyayari sa mga dasal natin mamaya. Matutupad. Oo nga. Thank you very much, Senator. Maraming salamat, Sen Greg. Lagi pagka pinapakinggan natin ang mga punto de vista nitong si Sen Greg Honasan, talagang
na ano natin na enlighten tayo sa napakaraming mga bagay, no? Sakay naman tayo sa karamihan nun, pero kahit na anong, 'di ba, anong unity pa, kung mga addict yung mga ka-unity mo, anak ng toko, pagka wala nang panggamit yung mga yan, sigurado pagtatrader lang ng mga yan. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Supportahan natin itong si Sean Gringo Honasan sa 2028 kung sakaling tumakbo siya ulit ng pagkasenador, 10,000% na suporta natin dyan sa mamaya. Dito ako napapaisip Dito ako napapaisip. Kung bang sitting senator ngayon, itong si former Senator Gringo Honasan, sa tingin niyo ho ba, kanino siyang side ngayong mga panahon na to? Sige nga, gusto kong marinig yung mga punto de vista nyo. Nasa majority ba siya? Kasama siya nitong Senator Alan Peter Cayetano. Nasa minority ba siya? Kasama ba siya sa mga aso ni Marcos Jr., yung mga utusan ni Lisa Araneta, di ba? Nasaan siyang side? Ako ito, personal ko to. Kung nanalo siya under alyansa, given na yon, kasama siya nitong si Tuta Soto. Pero kung independent siyang nanalo, hindi niya kasama yung dalawang sintu-sintong di umanong direktang nakinabang dyan sa mga paanumalyang flood control laws at kickback, hindi siya sasama. Malamang sa malamang, majority siya ngayong mga panahon na to. At pwede, no, Blue Ribbon Committee Chairperson, po si Senator Gringo Honasan. So ladies, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Huwag po kayo magpabudol. Maraming mabubudol ho ngayon sa mundo ng social media. Mahalin natin ng Pilipinas.